Gusto niyo bang kiligin? Gusto niyo bang mabusog? At gusto niyo bang kumita ng pera? Siyempre, lahat ng yan mayroon ngayon sa Pera Paraan. Aba, kapag may tema, may kita. Ang kinikita naman ng restaurant na ito kada araw, 15 to 30,000 pesos. Gusto mo bang makadate ang isang poging Koreano? O kaya'y maka-lips to lips man lang siya? Ay! Ang damit mong pantulog, pwede na rin pang get up. Ang kinikita po namin per month, 100,000 to 200,000 po. Mga pagkain tuwing Pasko naman ang bida sa ating kitang-kita, ang kita na negosyo. Bali, pag off-season po, ang kinikita namin monthly is nasa 20,000 to 30,000. Kapag naman po peak season, 50 to 70. Lahat na yan sa Pera Paraan. Annyeonghaseyo, mga mamsi at papsi, sa Korean-inspired na negosyong ito. Talaga namang mapapa-finger heart ka sa lasa at kita. Sa interior design at mga display pa lang, sigurado akong hindi malayo na mahuhulaan nyo kung ano ang naging inspirasyon ng kainan ito. Tama ang hula nyo, mga papsi at mamsi. Ang may-ari ng cafe na ito, certified K-pop fan. Personally kasi, I'm a BTS army. So, mahilig talaga ako sa BTS. And I also collect their merch, yung mga merchandise nila. Ka-fangirl ko yung mga pamangkin ko. Mga pamangkin ko, pero halos mga kasing edad ko lang din sila. So, they're also professionals. So, kami yung nagsabi ako ng idea na parang, eto nga, gusto ko mag-put up ng cafe, but I want it to be a BTS team. Since, yun nga, pare-pareho kami na fangirl. Ang mga unang customer sa restaurant na ito, syempre mga kapwa niya, fangirl. Super happy sila. Kasi this is a happy place for army. Pag nandito sila, parang iba yung feel. Tapos, lahat army, so parang they get to know each other. So, ayun, nagkakaroon sila ng friends. And yun nga, na-enjoy nila yung surroundings. Ang mga personal na koleksyon at memorabilia na iniingatan ni Alexandra, naka-display din dito sa cafe. So, these are one of my favorites. So, ito yung mga signed album. These are signed by the members of BTS. Susunod sa Pera Paraan. Gusto mo bang makadate ang isang poging Koreano? O kaya'y maka-lips to lips man lang siya? Ay! Abangan mamaya. Walang bulahan. Ang keso de bola, pwede nang makain buong taon. Ang puto bombong, bongga ang kita na nadadala. Ang mga personal na koleksyon at memorabilia na iniingatan ni Alexandra, naka-display din dito sa cafe. Mga fan signing event. Ang favorite ko is this one, yung You Never Walk Alone. Kasi ito may special message to ni Jimin, which is my bias. Siyempre, as a collector, hindi mawawala yung Army Bomb, which is the light stick of BTS. The version 1, wala dito. Yun yung nandun sa nandito sa cafe yun, ginawa naming ilaw. And then the version 2, andito. Version 3, and ito yung latest version, which also I used during my concert experience in LA. Hindi lang sa interior design ng lugar may pakulo si Alexandra. Ang pagkain nila, hindi ka lang kikiligin sa lasa, pati na rin sa itsura. Makaka-face-to-face mo ang mga BTS members sa mga drinks at cupcakes na ito. Pwede mo yung makadate ang favorite K-pop artist mo sa mga life-size standee na nandito sa cafe. Bukod sa mga drinks at pastries, mayroon din sila mga pasta, burger at rice meals. Papakita po namin sa inyo kung paano po gawin ang isa sa mga aming bestseller dito po sa Idol Cafe na beef bulgogi po. Ihanda na ang beef na hiniwa ng manipis, bulgogi sauce, mantika, bawang, sibuyas at kanin. Para sa toppings, kailangan naman ng mushroom, alfalfa sprouts, at syempre, ang pambansang sangkap ng Korea na kimchi. Sa isang kawali, ilagay ang mantika, beef, at lagyan ng bulgogi sauce. Lutuin sa loob ng 3 hanggang 5 minuto. Itabi muna ang beef bulgogi. Ito
Ito na po ang pinagmamalaki ng Idol Cafe, ang beef bulgogi. Para sa amin po, as an army po, the place is really good since we're able to feel like BTS is with us. So, ayun po, I think po, it's something na every army should experience. Dahil sa pandemya, lockdown ang sumalubong sa pangalawang araw ng pagbubukas ng cafe ni Alexandra. Pero, nag-isip sila ng paraan kung paano makakabenta. Last year, nung nag-open kami, pag-open namin ng July 30, kinabukasan July 31, effective lockdown. Di naman kami nag-close, nagpa-take out lang kami. By batch lang kami, since di ba parang nakakatakot pa that time na yung interaction. Kasi nga, di ba parang COVID pa talaga, nakakatakot pa yung COVID. So parang ang ginawa namin is, lahat na magte-take out, they get a chance, 5 to 10 minutes to take pictures inside. Paalala ni Alexandra, hindi lahat ng uso ay papatok agad bilang negosyo. Sa mga gusto magsimula ng business, siguro wag kayong magpapadala dun sa kung ano lang yung uso. So, kagaya ko, hindi porket uso yung BTS, kaya ako nagtayo ng ganito. Kasi personally, I'm also a BTS army. Itong Idol Cafe, galing mismo sa akin to as a BTS fan. Hindi ako yung parang, ay, ito yung uso, ito yung ilalagay ko. So, hindi ganon. And of course, sa lahat ng business, kailangan siguro hands-on. Importante rin daw ang pagkakaroon ng mga bagong ideya sa negosyo. Alam mo yung dito sa Pilipinas kasi yung parang yung trend, parang nakikita ko kasi parang second na lang yung food eh. Talagang kailangan Instagrammable. Kung walang kakaiba dun sa may i-offer mo, hindi siya magtatagal. Up next, hindi mo na kailangan gumastos ng malaki para makasakay ng eroplano. OOTD, check. Maleta, check. Cellphone na pang selfie, bawal ang lowbat, check na check. Pwede na tayo gumala mga mamsi at papsi. Kaya naman ngayong araw, isasama ko kayo. Tara na sa eroplano! Welcome aboard! Welcome aboard! Naglanding ang kainang ito sa Sampaloc, Manila. Ang piloto, pasimuno ng kainang ito. Jonathan Delmar, na engineer sa isang IT company. Kapag pumasok ka dito sa restaurant to, parang kang talaga may biyahe. Lilipad ka talaga, o yan, ang flight attendant, with proper uniform. At saka siyempre ito yung pinaka check-in counter. Ayun si piloto. At ang mga flight attendant, arrivals, departure. Yes, at dahil meron kang pera, kaya mo sa business class. Let's go to the business class section. Ma'am, dine-in or take-out? Dine-in or take-out sa aeroplano? Nako, relax lang kayo mga mamsi at papsi. Tamang aeroplano itong napuntahan ko. Ang airplane-inspired na kainang ito, naghahain po ng mga international cuisine sa murang halaga. Para ka nang nasa loob talaga ng aeroplano. First class private cabin, ayan. First class private cabin, pero ito, yung mga parang mga room dito na pwede kung gusto niyo talagang private yung pagsasama niyo ng mga kaibigan mo, barkada mo, pamilya mo. So, pwede mo mayroon makasetup. Wow. Very private. Ang kakaibang tema ng lugar talaga naman daw pumatok sa customers. Halos lahat sila is natutuwa kasi yung experience nila pag pumunta ka ng isang restaurant, hindi nila in-expect na, wow, nasa aeroplano ko. So kapag nandito sila, lagi silang parang pagmamanak dito sa Instagram, pagmamanak dito sa Facebook, papakita ko to sa asawa ko, sa anak ko, sa mga kaibigan ko. Kasi feeling nila is, this is something na may experience nila at magiging masaya sila habang kumakain. Instagrammable na lugar? Check! Check na check din kaya ang pagkain. Magandang umaga sa inyong lahat. Kapakita namin sa inyo kung paano namin piniprepare ang aming isa sa mga bestseller namin, ang rib eye steak. Kailangan lang natin ng rib eye steak, butter, olive oil, salt, pepper, at mga gulay para sa side dish.
Painitin ang kawali. Kapag mainit na ito, ilagay na ang butter at olive oil. Isunod ang steak. Sa isang plato, ilagay na ang side dish ng mga gulay. Ilagay na rin ang steak. Panghuli ay ilagay ang sauce. Ito na po ang aming ribeye steak. Hindi ko na-expect na ganito kasarap sa Plain Bistro. Mura na, masarap pa yung mga timpla nila dito. Ang negosyong ito ni Jonathan nagsimula sa halagang So for start, siguro around 700 to 800,000, makakabuo ka ng isang enough na restaurant para makapag-serve ka sa mga tao. ang puhunan hindi raw mabilis na babawi. To 1.5 years, malalakita mo na meron palang katutunguhan tong paghihirap ko. Meron palang patutunguhan tong sacrifices ko sa isang business. Hindi to para sa lahat na 1 year or 1.5 years, mababalik ko na siya. It depends on your dedication din sa business. Pero ang kinikita naman ng restaurant na ito kada araw, 15 to 30,000 pesos. Okay, Jonathan, meron tayong challenge. Hindi ko sa itong restaurant na to wala kang challenge. May challenge ka. Sa loob nito maletang to ay may mga aeroplanong papel. Sa'yo yung blue, sa akin ang red. So, paramihan tayo ng mapapalanding sa runway na iyan. Bagamat kapos yung runway, bahala na kung ilan na mag-overshoot, di ba? Importante mapalanding natin ang aeroplano doon sa runway. Yes. Are you ready? Yes, I'm ready. Ninoy Aquino International Airport. We have a situation here. Ay, wala dyan. Mukhang wala makakalanding sa atin. Oh, hirap talaga. I only have to. Yes! At dahil panalo ako, aba, oras na ng titiman. Tikman na natin ang pagkain nila. Para kang bumiyahe talaga sa iba-ibang bansa kasi iba-iba yung sinaserve nila dito na food. Sa dami nga ng food, wala na akong mapagpatungan, di ba? Lahat ng pagkain nila dito masarap. Wala akong itulak kabigin. Lahat masarap. Kailangan pag kumain kayo dito, tikman nyo lahat. Otherwise, you miss half of your life. Okay? Ang matayog na lipad ng negosyo ni Jonathan bigla raw sinubok ng pandemya. Isa sa mga naging challenges ko nung pandemic is naging boom yung delivery service kasi nga bawal lumabas yung mga tao. And ang main goal ng restaurant namin is yung ma-experience ng mga customer ko na nasa aeroplano sila. Dahil sa pagluwag ng mga protocols at pagdami ng mga nabakunahan na, unti-unti na raw bumabalik ang mga customers nila Jonathan. Welcome aboard! Sa dami na nagsusulputan negosyo, talaga namang malakas ang kompetisyon. Sa mga negosyong pagkain ang ibinibida, kailangan may mga bagong ideya. Katulad ng negosyo ni na Jonathan at Alexandra, hindi lang siya nang binubusog, pati na rin ang mata. Susunod sa Pera Paraan. OOTD na sleepwear. Aba, pwede. Mula sa puhunang 15,000 pesos, ngayon, may milyon na ipon na ang owner nito na si Isabel. Bibili akong prutas. Thank you! Ang damit mong pantulog, pwede na rin pang get up. Travel? Mga mamshi, alam nyo ba ang magic? Baka kasi hindi nyo nalalaman, maliban sa pangmalakasang aurahan ito, pangmalakasan din daw kumita ang mga terno pajama. Mula sa puhunang 15,000 pesos, ngayon, may milyon na ipon na ang owner nito na si Isabel. Dati-rati sa pantulog lang nagagamit ang mga terno pajama. Pero sa naisipang negosyo ni Isabel,
Kahit hindi ka raw matutulog, pwedeng pang-aurahan ang kanilang mga terno. Napag-isipan namin kung ano po yung mga magagamit ng tao kahit nasa bahay lang sila, since nauso po ang work from home and mga online classes po. Nang maisip daw ni Isabel na magtinda ng ternong pambahay at pantulog, sumabak na agad siya, kaya lang, umpisa pa lang, mukhang minalas na siya. Mabababang uri raw kasi ang mga produktong ibinigay ng nag-alok na ahente. Nalugi po kami. Nanayak. Nalugi po kami. Hindi po pala maganda yung product na ibibigay niya. Ang ininvest po namin dun is 120,000 po. 500 pesos na lang po talaga yung naiwan sa bank account ko. Talagang pinilit na lang po namin ibenta sa paluging price. Then yung iba po pinamigay na lang namin as freebies. Pero mga mamshi, hindi nagpaawat si Isabel. Natulog lang at nang gumising, sumabak muli para buuin ang negosyo niya. Yung pong second po naming napagtahian, ganun din po, madali po siyang matastas. Pag umupo ka po, uwakak po agad yung mga gilid. Hindi na po namin pinagpatuloy nung nakita po namin yung quality. May na-refund po akong pera doon. Ang sanay second chance ni Isabel, unti-unti na ring naglaho. Pero sa kabila ng sunod-sunod na pagsubok, itinuloy ni Isabel ang kanyang pangarap. Ako po kasi yung taong hanggat may pag-asa, hindi po titigil. Hanggat hindi ko po nakukuha yung gusto ko, yung success na gusto ko sa business na to, hindi po talaga ako titigil. At ika nga, third time's the charm. Muling namuhunan si Isabel mula sa kanyang natirang pera at ang 15,000 na na-refund niya mula sa pangalawang patahian. Ang dating reject at low quality na tahi ng kanyang sleepwears, pinatibay at sinubaybayan na ni Isabel. Nagpalit din po kami ng mga mananahe. Tsinaga po namin lahat ng buyers namin. Ultimo po asawa ko, nagme-message po siya sa mga friends niyang babae para lang po bumili sa amin ng sleepwear. And ayun po hanggang sa nakilala na po ang aming brand. Yours na po, Jamaica! Maging ang pag-live selling ng mga pantulog, ginawa na rin ni Isabel. Grabe, ang ganda nito, oh! Ang kinikita po namin per month, malinis makita po, is 100,000 to 200,000 po. Average po na pinoproduce po namin and dinidispose is nasa 1,000 pieces per week po. Dahil po sa business na to, nakabili po ako ng sasakyan, nagkaroon po ako ng 2 kong properties, and also nakakatulong na din po ako sa family ko. Na-achieve na din po namin yung first million po namin na savings. Ito po ay inipon namin para po sa aming dream house. Payo ni Isabel, di naman daw kailangan ng malaking puhunan para magsimula ng sariling negosyo. Kaya we offer the 10 pieces po as starting for only 1,880 pesos for 10 sets with pre-turban and pre-plastic packaging na po siya. And then we also have the pajamas. Ang minimum niya lang po is 5 pieces po to get the 235 each. Ano mga mamshi, mag-OOTD flex na or magbe-business na? Imagine 15,000 na palago ko po ng milyon-milyon. Pwede po siya, basta po nandun po yung sipag, yung tiyaga. Kung merong pagsubok, pwede kang tumayo, pwede kang bumangon, pero huwag kang susuko. Susunod sa Pera Paraan. Walang bulahan. Ang keso de bola, pwede nang makain buong taon. Ang puto bumbong, bongga ang kita na nadadala. Nararamdaman niyo na ba? Ang alin, Ma'am Shi Susan? Ang lamig ng simoy ng hangin dahil 92 days na lang, Pasko na! Ilang araw pa ang hihintayin, pero dito sa amin, linggo-linggo. Dama nyo ang Pasko. I-advance na namin ang mga regalo dahil mga negosyong may Christmas feels ang hihahatid namin sa inyo. Ma'am Shi Susan, total, malamig naman. Naghahanap ka ba ng kayakap? Dahil nandito lang naman ako. Hindi mo nakikita, pero laging nakikinig sa'yo. Hindi mo nahahawakan,
pero hawak mo ang puso ko. Ang cheesy naman nun! Sana may dala ring swerte ang pagiging cheesy mo tulad ng nangyari sa negosyo ni na Romilyn, Laura at Julian. Hi, I'm Laura. And I'm Julian. And we are the makers of Nanay Luisa's Queso de Bola Spread. Hindi nila kayo binobola dahil ang long-term real-life turn-business partners na ito sinuwerte sa negosyong keso. Noong 2016, nung pinamigay namin siya sa mga kaibigan namin, lahat sila parang gusto nilang, oy, baka gusto nyo itong i-try, ibenta. Then doon nabuhay yung pangarap namin na magnegosyo together. Ipinangalan ng negosyo kay Nanay Luisa, lola ni Julian na nakaimbento ng recipe na ito. Marami raw nagre-regalo ng queso de bola kay Nanay Luisa noon tuwing Pasko at naiimbak lang ang mga ito sa ref. Kaya, kaysa masira, ginawa niya na lang itong palaman na pwede pang ipang merienda ng mga anak at pamangkin niya. Mula noon, 50 taon na nagpapasalin-salin sa kanilang pamilya ang paggawa ng queso de bola spread. 2017, nung Christmas, doon na namin siya ni-launch as a business. Ang puhunang 1,200 pesos times 100 agad sa loob ng isang linggo. Nakabenta sila ng 400 jars at kumita ng tumataginting na 120,000 pesos. After that Christmas, inisip namin it's gonna be seasonal. Kasi Christmas, Queso de Bola. Pero pagdating ng January, nakita namin bazaar sa Trinoma actually. Doon kami nag-start. Nasabi, try natin dito. If bumibenta pa rin tayo, di tuloy-tuloy lang natin. Yes, good naman na tuloy-tuloy at may bumibili. Pero na magkapademya, tumigil ang mga bazaar kaya online lang muna sila nakapagbenta. Dito nila mas pinalakas ang kanilang social media accounts. Nahirapan din silang kumuha ng supply ng queso de bola na nanggagaling pa ng bansang Netherlands. Kaya naghanap sila ng alternative brands na available sa local market. Dahil mabilis silang naka-adapt sa pagbabago, hindi tumamlay ang kanilang negosyo. Ngayon, may sarili na silang commissary at nagsusupply na rin ng spread sa bakeries, deli shops at gourmet stores. Spread the love at i-share nyo na ang recipe, Love Birds! Ihalo lang natin yung 4 na ingredients. Ang una, ang queso de bola. Ang kailangan nyo gawin sa queso de bola, i-shred nyo. So, depende sa inyo gaano kakapal ang shred. Halu-haluin lang hanggang maging consistent ang texture. Tapos pagkatapos, pwede mo nyo nang isalin sa lagayan or i-serve nyo na sa mga tao. Ito na ang finished product, Nanay Luisa's Queso de Bola Spread. Actually, expected ko maalat yung lasa niya. Pero kasi dahil dun sa inad na pimiento, parang nagkaroon siya na, parang nag-level up yung lasa niya. Mabibili ang 200 grams na queso de bola spread sa halagang 300 pesos. Kamakailan lang ay naglabas din sila ng bagong produkto in collaboration with our very own kapuso, Solen Husap. Ito ang truffle queso de bola spread na mabibili naman ng 450 pesos. Ngayon, sabay nilang pinaghahandaan ng kasal at ang paparating na Pasko dahil siguradong libo-libo na naman ang orders ng queso de bola spread. Pag off-season ngayon, nag-average na kami ng 200 to 250 a month. And then pag peak season, nagta-times 10 yun. So, 1.8 to 2 million sa isang buwan. For December. For December lang. 1 month lang yun. Na kahit super malaki na kami, we will stay true to the quality. Target nila na makapag-supply na rin sa wholesale clubs at grocery stores sa susunod na taon. Basta magtiyaga ka lang, magpursige ka lang, mag-persevere ka lang. Marami kang ma-experience na challenges all throughout the journey ng business. Pero isipin mo yung malalaking negosyante ngayon, nag-umpisa sila sa maliit. Nagpatuloy lang sila para palakihan yung negosyo nila. Pag nahanap mo na yung the one mo, yan, mag-stick ka doon at bentahan mo sila. Hi mga mamshi! Ako si Romilyn Cinco, ang owner ng Puto Bongbong Republic. Ang Puto Bongbong business ni Romilyn nagsimula lang sa pregnancy cravings niya. Nung una ay stainless steamer lang daw ang gamit niya sa paggawa ng Puto Bongbong. Pero kahit nakailang subok na, hindi pa rin daw niya makuha ang tamang timpla at texture nito. Kaya
Kaya naisipan niyang gawin ang traditional way na pagluluto ng puto bumbong sa kawayan. Ipinost niya sa social media at marami ang natakam dito. Kaya ang cravings lang noon naging instant negosyo. Namuhunan ng 300 pesos para sa pamili ng mga sangkap at pumuesto sa tricycle terminal sa Pasig para magtinda. Pero kasi simula pa lang ng negosyo, matinding dagok na agad ang dumating sa mag-asawa. Kapapanganak pa lang ni Romelyn sa bunso nilang anak nang kinailangang operahan at tanggalin naman ang appendix ng asawa niyang si Marjuan. Pinagsabay ni Romelyn ang pagiging online casino dealer habang nagtitinda ng puto bumbong. Pero 4 na buwan pa lang siyang nagtatrabaho. Saka naman dumating ang pandemya at isa siya sa mga unang natanggal sa trabaho. Dati po talaga, ang solusyon ko po talaga sa mga problema namin is mangutang po para po mabayaran po yung mga bills, kanyan. Tapos po bali dumating na po kami sa point na yung binenta na po yung bahay namin before para po pambayad din po sa mga utang. Pero never say die ang mantra ni Romelyn at pati ang mga dating kasama sa trabaho, natulungan niya at ginawang mga reseller ng puto bumbong. Tapos doon na po nagsimula nang nagulat ako, isang araw lang 50K. Lahat ng utang namin wala na po. Ano kaya ang sikreto sa bonggang puto bumbong ni Romelyn? First step is paghahaluin po natin ang ube flavoring sa malagkit na bigas. Next mga moms, ihahalo po natin ang tubig. Halu-haluin lang po natin hanggang maging kulay ube na ang ating galapong. Kayurin ng galapong para maging buhaghag ito. Saka ilagay sa bamboo steamer at isalang sa loob ng 1 minuto. Kapag luto na ay pwede nang lagyan ng toppings. Margarine, asukal, nyog, keso, leche flan at condensed milk. Ito na po ang aming trending puto bumbong grande de leche. Malinamnam at tamang-tama ang tamis niya. Tama yung combination ng leche flan, condensed at cheese. Available din ang de leche with muscovado, puto bumbong overload at puto bumbong de leche. Kung hanggang lalamunan lang ang small servings, don't worry dahil may pampamilya at pangbuong barangay pa. Available ang small, medium at large bilao na kayang busugin ng 7 hanggang 20 katao. Sa ngayon ay may active reseller si Romelyn sa Parañaque, Taguig, Batangas at pati na rin sa Japan. Aba! Puto bumbong goes international! Yung reseller ko sa Marikina at saka sa Sembo, nagsabay po silang parang tig 1,000 pieces. Isang araw lang po nakapag-cash po kami ng motor. Ang dating namumroblema sa pera, tuloy-tuloy na ang natatanggap na biyaya. Bali, pag off-season po, ang kinikita lang po namin monthly is nasa 20,000 to 30,000 po. Then kapag naman po peak season, umabot din po kami ng 50 to 70,000 monthly po. Yung pera po ngayon na pumapasok, iniipon po namin siya para makabili na po ng sariling bahay at lupa po. Sipag at tiyaga na all year round. Hatid na negosyong kita ay todo para araw-araw ay Pasko. Kaya lagi tandaan, pera lang yan, kayang-kayang gawa ng paraan. Hanggang sa susunod na Sabado, 10:45 ng umaga dito sa GMA, ako po si Susan Enriquez para sa Pera